Okay, so good day everyone. So my topic is all about the Unit 4 that focuses on the classroom processes. So I'll be tackling Module 19, the meaning and the types of motivation. So first, let us talk about what motivation is. So motivation is an inner drive that causes you to do something and persevere at something. It also energizes you to do something, and it is the strength that drive you towards an action. So this has to say nga motivation, it is your um, inspiration no sa imuha nga life in doing something that will lead you to improvement, development sa imong nga personal and imuha nga intellectual aspect. Also, while ability refers to the strength or to the ability of what the children can do, motivation refers to what these children will do. So, kung ang ability is kung unsa ang mabuhat sa usa ka bata, ang motivation is unsa ang ilaha nga buhaton or kana ang unsaon how they will perform that kind of action nga ilaha nga kanang kuanon kana ang ilaha nga buhaton. Also, this refers to the initiation, direction, intensity, and persistence of behavior. So, kaning motivation is kana ganing imuhang kusang loob nga kana ang mudu ka na something sa imuhang mga projects. So, you have the motivation nga kinahanglan siya nimo nga humnon because you are highly motivated. So, maghatag po na siya na to sa direction, then how we perform that action, then mao na siya nga ma-refer na to as motivation. So, there are indicators of a high level of motivation. So, atong mahibaw-an if a children is highly motivated kung naa siya ani nga mga somewhat characteristics. So, a highly motivated student is excited about learning and accomplishing things. So, kung highly motivated ganinang imong nga student, so atong makita nga excited siya sa mga tanan niya nga buhaton, then naa siya goal nga ma-accomplish ang mga butang nga giset niya para sa iyang nga kaugalingon. Also, this takes the initiatives to undertake learning tasks without being pushed. So, ni siya nga kanaang mo initiate gihapon siya nga kanang bisag dili siya ingnon sa maestra nga pagtuon, bisag dili siya ingnon sa iya nga parents nga kanaang you have to do your project, so bubuhat gihapon siya po tungod kay naa siya initiative. So that way ato siya nga ma-refer or ato siya nga matawag as a highly motivated na student. Also has goals to accomplish and dreams to realize. So kung kana nga student, particular nga student kay kanaang kuan siya kanang goal driven siya, naa siya kanaang goal sa kinabuhi nga kanang dapat niya nga i-accomplish og naa siya dream nga na-realize na niya nga this is my goal in life, this is my dream in life, I want to be like this ingana. So if a student is ingana siya, so that student is kuan taas siya og level sa iyang motivation. Also convinced that accomplishing the task she is tasked to accomplish help him or her to realize the goal she set for herself and for the dream of her life. So, kanaa ganing, if ever man gani na ay mo motivate niya nga lain nga person is makahuna-huna siya nga this kuan kani nga kana ang buhato nako is makalid ni siya nako para sa akong nga goodness, para sa betterment nako for the near future nga ma-accomplish nako ang unsa nga na goal nga naa dira sa imuha. Then lastly, willing to give up the satisfaction of immediate goals for the sake of more remote goals. So kung imuha gani nga kana gani nga student is kana ganing willing siya mo give up kana gintahay ang iyang nga leisure time is dili niya is spend together with sa iyang mga barkada kay maglaroy-laroy something ingana when then kanang i-choose niya nga kanang magtuon na lang ko, ibuhat na lang nako og trabaho sa ako ang mga school projects mga ingana. So that
student is kuan jud siya iyahang level of thinking sa iyahang kuan motivating sa iyang kaugalingon is very high. So in summary, motivated students have the following characteristics: have positive attitudes towards school and describe school as satisfying, persist on difficult tasks and cause few management problems and processes information in depth and excel in classroom learning expertise. So mo to siya katong mga ah, gina-mention ako nga mga indicators of high level of motivation is gisummarize siya into three. Kuni siya nga kung ang highly motivated students na ajud ani nga mga characteristic no, positive attitude, persistence o kanayang kuan excellence, mo excel jud sila sa ilahang expertise because they are highly motivated. So let's move forward to the types of motivation. So there are two types of motivation, namely the intrinsic and the extrinsic motivation. So intrinsic motivation is refers to the source of motivation that is from within the person or the activity itself. It is a motivation to engage in activity for its own sake, and also is shown in the enjoyment of the activity itself and the inner conviction of the learner that such things are right things to do in order to realize a personal goal or a life dream. So this motivation yields more advantages from extrinsic motivation. So when we say intrinsic, so within sa imo nga kaugalingon, so there kanang mga tao sa imo nga palibot is walay mabuhat sa imo nga motivation because you yourself can motivate yourself. So dili nakakinahanglan nga i-push through sa imong parents, i-push through sa imong friends nga magtuon ta tungod kay naa na nimo nga kind sa motivation. You have that in your kanaang character na jud nimo nga kanaang dili nakakinahanglan magpasulti og uban. Nga na so kanang kanipod siya is kanaang walay ang outside person is walay labot sa kung unsa ang naa nimo karon. So this motivation engage you in activity for its own sake. So kanang kung gusto nimo nga kanaang magtuon ka kanang ganing kaya nimo nga i-motivate imong kaugalingon nga dili na ka manginahanglan nga sultian sa uban. Yana. So that is type of kanaang motivation nga kanaang kuan. First type sa motivation nga naa sa usa ka student. Also, yields more advantages from extrinsic motivation. So, mas advantages daw ni siya kaysa sa extrinsic because, di ba, kung magtuon ka or motivated ka as sa imuha lang kaugalingon is, kuan, walay pwede maka-stop nimo kay ganahan man ka. Whereas, kung kana ang imuhang motivation is nakadepend sa uban nga tao, if di na sila ganahan so dili na sad ka ganahan. So mao na siya nga kanang mas advantageous siya ang intrinsic tungod kay ikaw man kanang it's deep, it's within human, it's in depth ang good sa imuhang nga kaugalingon. So then let's move forward to extrinsic motivation. So it refers when that which motivates a person is someone or something outside of her or him. So a student study because she was told by her parents, teachers this, engage in an activity as mean as to an end. So kani siya binalin ni siya sa intrinsic, ka-extrinsic man siya. So ang nagmotivate sa ka student is dili ang iyang nga self, kundi dili ang mga tao nga nakapalibot niya, a thing or ang tao, di ba? So kanang let's just say nga kana ang gi-push ka sa imong parents, gi-push ka sa imong teacher kay ingani gusto sila nga naa sila goal para sa imuha, then you are motivated by them. So mao na nga extrinsic ang imuhang extrinsic siya nga pagka-motivation kay dili man siya nagikan jud sa imuha. So yes, then the role of extrinsic motivation so plays an indispensable function when a learner is not yet intrinsically motivated to learn. For optimum learning, this intrinsic motivation, however, most gradually take
the backseat as intrinsic motivations come to the fore. So, kaning extrinsic motivation, kuan ni siya, function ni siya sa usa ka learner nga kanang wala pa gani jud niya na develop intrinsically ang iya nga kuan. Kanang dili pa siya motivated as sa iya nga kaugalingon mo, nang need pa siya nga i-push through by other person nga mahimo siya nga motivated. Motivate siya to do such things nga ana then ma-realize niya nga oh tama di pug ko'y kuan dreams sa life nga kinahanglan ako i-fulfill, naman po day ko'y goal nga kinahanglan ako nga i-accomplish. So mo na siya ang extrinsic ug ang intrinsic motivation. It's the type of motivation. So thank you for listening. That would be all. Thank you.